Kapag narinig mo ang banal na espiritu, ano ang pumapasok sa iyong isip? Ang ilan ay tumutukoy sa kanya bilang isang bagay o isa sa mga espiritu na umaaligid sa kalangitan. Ang iba ay nakikita siya bilang isang bagay na nagpapanginig sa mga tao nang hindi mapigilan sa simbahan. Ngunit nais kong malaman niyo na ang banal na espiritu ay isang persona, tulad ni Jesus. Siya ang kaloob ng Diyos sa lahat ng taong maliligtas. Nakikita natin ang iba't ibang pagpapakita ng mga apostol sa aklat ng mga gawa na naging dahilan ng pagkamangha nila sa harap ng iba. Ngunit paanong limitado pa rin ang mga mananampalataya, kahit na may gayong supernatural na personalidad na nananahan sa kanila? Ito ay dahil hindi natin alam kung gaano kalawak ang mangyayari kapag natanggap natin ang banal na espiritu. Ngayon, ibabahagi ko ang 7 kamangha-manghang bagay na nangyayari kapag ang banal na espiritu ay dumating sa iyo. Anong mga pagbabago ang dapat na makita sa iyong buhay ngayong taglay mo na ang banal na espiritu? Ang pag-unawang ito ay tutulong sa iyo na maging mas mabunga sa iyong paglalakad kasama ang Diyos. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang buton ng notification para makatanggap ng higit pang mga nakaka-inspire na video. Numero 1, nakatanggap ka ng banal na kapangyarihan. Kapag ang banal na espiritu ay dumating sa iyo, natatanggap mo ang kapangyarihan ng Diyos. Sinasabi ng Biblia sa mga Gawa 1:8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, at sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa mga dulo ng mundo. Ang kondisyon sa pagtanggap ng kapangyarihan ng Diyos ay ang pagdating ng banal na espiritu sa iyo. Ang kapangyarihan ng Diyos na iyong natatanggap ay para sa pangunahing layunin ng pagiging saksi ni Jesus. Ang pangangaral, pagtuturo, at pagpapagaling ay ang 3 mahahalagang bagay na ginawa ni Jesus habang nasa lupa. Bago ang kanyang pag-akyat sa langit, iniutos ni Jesus na gawin ng lahat ng mananampalataya ang parehong mga bagay na kanyang ginawa, na nangangahulugan na ikaw ay dapat ding lumabas at ipangaral ang ebanghelyo, turuan ang lahat ng tao, at pagalingin ang mga may sakit, na ginagawa kang saksi ni Jesus ngayon sa lupa. Hindi ginawa ni Jesus ang alinman sa mga gawa na kanyang ginawa bago tumanggap ng kapangyarihan ng Diyos, na nagpapahiwatig na hindi mo magagawa ang alinman sa mga gawaing hiniling sa iyo ni Jesus na gawin ng walang kapangyarihan ng Diyos. Ang dyablo ang Panginoon ng mundong ito, at nasa kanyang pangangalaga ang lahat ng hindi naligtas. Kapag lumabas ka upang mangaral sa mga hindi ligtas, nakikipaglaban ka lang sa dyablo upang agawin mula sa kanyang mga kamay ang mga iniingatan niya, na pinipigilan silang makita ang liwanag ng ebanghelyo ni Kristo. Kapag lumalabas ka upang magturo, nakikipaglaban ka sa dyablo upang iligtas ang mga nasa ilalim ng kamangmangan ng dyablo. Kapag lumabas ka upang magpagaling, nakikipaglaban ka rin sa dyablo upang iligtas ang mga nakagapos sa karamdaman at sakit ng dyablo. Ang pakikipaglaban sa dyablo ay nangangailangan ng kapangyarihan, kaya naman ipinadala ang banal na espiritu upang dalhin ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Ang pangalawang layunin ng kapangyarihan ng Diyos na natatanggap mo kapag ang banal na espiritu ay dumating sa iyo ay gamitin ito laban sa dyablo at sa kanyang mga kasamahan kapag inaatake ka nila. Ang buhay ay isang larangan ng digmaan, palagi kaming nasa digmaan, kahit na hindi mo alam. Hindi mo kailangan ng espada o kutsilyo para labanan ang labanang ito, dapat na nakaposisyon ka sa espiritu para sa labanang ito. Kahit na ikaw ay naligtas, gugustuhin ng dyablo na ilagay sa iyo ang ilan sa kanyang masasamang gawa tulad ng sakit, kahirapan, at marami pa. Ang iyong tugon ay upang labanan siya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na iyong natatanggap kapag ang banal na espiritu ay dumating sa iyo. Ang kamalayan ng katotohanan na ang pagkakaroon ng banal na espiritu sa iyo ay ang pagkakaroon ng kapangyarihan ng Diyos sa iyo, ay hindi ka nagdududa kung ang iyong paggamit ng kapangyarihan ay gagana o hindi. Ang kapangyarihan ng Diyos, hindi ang kapangyarihan ng tao, ang gumagawa nito sa tuwing ito ay ginagamit dahil wala kang ginagamit laban dito na may higit na kapangyarihan kaysa sa Diyos. May lugar ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Ang mundo ay puno ng kasamaan,
at sinumang hindi sa panig ng dyablo, ngunit sa halip ay nakikipaglaban sa kanyang kaharian, ay dapat na masangkapan ng kapangyarihan ng Diyos upang mabuhay sa tagumpay. Ang mga disipulo ay nahaharap sa matinding pagsalungat nang magsimula ang unang simbahan. Sila ay inaresto, hinagupit, at ininsulto, ngunit wala sa mga iyon ang huminto sa gawain o nagpapahina sa kanila ng loob. Bakit? Binigyan na sila ng banal na espiritu ng kapangyarihan upang madaig ang lahat ng pana ng kaaway. Kaya ngayon alam mo na ikaw ay may kapangyarihan. Oras na para gamitin ang kapangyarihan at kapangyarihang iyon laban sa mga gawa ng kadiliman sa paligid mo. Numero ng 2, mayroon kang akses sa katotohanan ng banal na kasulatan. Ang pag-alam sa katotohanan ay ang pangalawang bagay na nangyayari kapag ang banal na espiritu ay dumating sa iyo. Siya ay kilala bilang espiritu ng katotohanan at dumarating sa iyo. Sa isang diwa, ang pagkaalam sa katotohanan ay nagpapahiwatig ng pag-unawa sa Biblia na higit sa mga titik. Sa ibang kahulugan, ang pag-alam sa katotohanan ay nangangahulugan ng pag-unawa sa mga tiyak na plano ng Diyos para sa iyo at sa iyong kapalaran. Ang sabi ng Biblia sa Juan 16:13, ngunit pagdating niya, ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Kung ano ang darating? Ang Biblia ay magiging isang aklat ng kasaysayan, storybook, o pahayagan ng walang Espiritu Santo na tumutulong sa iyo na maunawaan ito. Ang mga manunulat ng Biblia ay sumulat habang sila ay kinasihan ng Espiritu ng Diyos, na ginagawang ang banal na Espiritu ang aktwal na may akda ng banal na Biblia. Ang pagbabasa ng Biblia habang kasama mo ang aktwal na may akda ng mga aklat ng Biblia ay nagpapasaya sa iyo na malaman ang isip ng Diyos sa kasulatan na iyong binabasa. Ang banal na espiritu ay may tungkulin sa iyong buhay na gabayan ka sa katotohanan ng Biblia at turuan kang malaman, sa simpleng salita, ang mga misteryo ng kaharian ng Diyos sa Biblia. Ang banal na espiritu ay ang nakatagong gabay o guro sa iyo, at maaari kang magtanong sa tuwing magbabasa ka ng Biblia at nangangailangan ng kalinawan sa ilang aspeto ng iyong pagbabasa. Ginawa ka ng Diyos na may tiyak na plano at layunin sa isip. Ang Diyos ay mayroon ng partikular na proseso at oras para sa plano at layunin ng iyong buhay. Marahil, nasa punto ka ng buhay kung saan nalilito ka kung ano ang gagawin sa iyong buhay, kung saan manirahan, kung sino ang pakakasalan, anong simbahan ang dadaluhan, at marami pa. Ikaw ang nasa dilim tungkol sa kung ano ang gagawin sa mga lugar na ito, ngunit ang Diyos ay mayroon ng plano para sa bawat yugto ng iyong buhay mula noong iyong paglilihi. Ang tungkulin ng banal na espiritu sa iyo ay gabayan ka sa kung ano ang nasa isip ng Diyos para sa bawat yugto ng iyong buhay. Ang isang bagay na naghihiwalay sa mga mananampalataya sa mga hindi mananampalataya ay ang direksyon kung saan naroroon ang tiyak na plano ng Diyos na tinatamasa ng mananampalataya, habang ang mga hindi mananampalataya ay abala sa pamumuhay sa paghuhula. Alam ng banal na espiritu ang mismong pag-iisip ng Diyos dahil sa kanyang pagkakaisa sa Diyos at tinatanggap mula sa Diyos sa ngalan mo kung ano ang nais ng Diyos na ipakita sa iyo upang magkaroon ka ng kalinawan sa mga lugar na kailangan mo ng direksyon. Ang pisikal na kapanahunan ay ipinapakita sa pamamagitan ng kung gaano ka independyente sa paggawa ng mga desisyon sa buhay. Ang espiritual na kapanahunan ay makikita sa pamamagitan ng iyong pagtitiwala sa banal na espiritu upang pamunuan ang iyong pang-araw-araw na gawain. Karamihan sa mga tao ay mananampalataya, ngunit dahil hindi nila alam na ang banal na espiritu ay nasa kanila upang gabayan sila sa mga plano ng Diyos para sa kanilang buhay, sila ay nag-iisip at pinaghihirapan ang kanilang mga sarili sa pagsisikap na malaman ang lahat ng ito. Sa halip na gawin yon, bigyan ang iyong sarili sa mga aktibidad tulad ng mga panalangin na nagpapanatili sa iyo na sensitibo sa sinasabi ng banal na espiritu tungkol sa mga partikular na tagubilin na kailangan mo. Ang banal na espiritu ay isang Maginoo na hindi pipilitin mong malaman ang plano ng Diyos para sa iyo, ngunit kung titingin ka sa Kanya para sa direksyon, palagi kang makakakuha nito. Itigil ang pagiging balisa. Itigil ang pagpupuyat magdamag sa pag-isip kung ano ang susunod. Sa halip, hanapin ang mukha ng Diyos sa bagay na ito. Ang Diyos ang gumawa ng mga plano,
at handang ipakita sa iyo ang mga ito sa tamang panahon sa pamamagitan ng banal na espiritu na nasa iyo, kung ikaw ay sensitibo sa pangunguna ng espiritu. Kaya, akitin ang banal na espiritu habang pinag-aralan mo ang salita ng Diyos para sa kalinawan, katumpakan, at wastong aplikasyon. Bilang 3, nagsisimula kang ipakita ang bunga ng espiritu. Ang banal na espiritu ay may bunga, ang mga katangiang likas na dumadaloy mula sa kanya. Ang sabi ng Biblia sa Galatia 5:22 -23, ngunit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, katapatan, kaamuan, pagpipigil, laban sa ganyan, walang batas. Ang pagkakaroon ng banal na espiritu ay pagkakaroon ng kanyang bunga sa iyo. Dahil ang banal na espiritu ay pumupunta sa lahat ng dako kasama ang kanyang likas na mga bunga. Ang bunga ng espiritu ay may 9 na katangian ng makadiyos na pamumuhay na tinutulungan ng Espiritu Santo na paunlarin sa buhay ng mananampalataya. May mga katangian ng isang di makadiyos na buhay na direktang kabaligtaran sa isang makadiyos na buhay. Ang gayong di makadiyos na mga katangian ay tinatawag na mga gawa ng laman. Ang isang taong hindi naligtas ay pinamumunuan at ginagapos ng dyablo upang gumawa ng masasamang gawain. Ang pagkaalipin na ito ay makikita kapag ang isang tao ay gumawa ng ilang mga New Year's resolution upang ihinto ang masasamang gawi, ngunit sa huli ay muli itong dinadala pagkatapos ng ilang panahon. Naipapakita rin ito sa kung paano gumawa ng masasamang gawain ang mga tao, at hindi maipaliwanag kung ano ang dumating sa kanila upang gawin ang mga ganoong bagay. Ang kalikasan ng kasalanan sa bawat taong ipinanganak sa mundong ito ay mababago lamang sa isang mabuting kalikasan kapag nagpasya silang ibigay ang kanilang buhay kay Jesus. Kapag naligtas ka, natatanggap mo ang kalikasan ng katuwiran upang palitan ang dating kalikasan na nagpatali sa iyo sa kasalanan. Ang pagbabagong ito sa kalikasan ay makikita sa kung paano mo pinamumuhay ang iyong buhay ngayon at sa iyong mga ugali. Ang pamumuhay ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya ay magkaiba at walang anumang tagpuan. Tinutulungan ng banal na espiritu ang mananampalataya na mamuhay ng tama sa pamamagitan ng paggabay sa kanila kapag lumitaw ang mga pagkakataong magkasala. Tinitiyak na hindi sila nabubuhay o tumutugon tulad ng mga hindi naniniwala. Ngunit sa halip ay isabuhay ang bunga ng espiritu sa loob nila. Hindi ka mabubuhay ng tama sa iyong sarili kung wala ang tulong at patnubay ng espiritu ng Diyos. Maraming mananampalataya na hindi nagpapahintulot sa banal na espiritu, nagabayan sila sa pamumuhay ng tama ay nagdudulot ng malaking kahihiyan kay Kristo. Nakakita tayo ng mga hindi mananampalataya na, pagkatapos masaksihan ang pag-ugali ng isang mananampalataya, ay nangangakong hindi kailanman hahanapin ang kaligtasan. Dapat mong pahintulutan ang banal na espiritu na gabayan ka sa pamumuhay ng tama araw-araw para sa kapakanan ng iyong kaugnayan sa Ebanghelyo ni Kristo. Ang bunga ng espiritu ang dapat makita at kilalanin ng mga tao na ikaw ay isang Kristiyano. Hindi mo maaaring kamuhian ang mga tao o palaging nalulumbay at sinasabing nasa iyo si Kristo. Tinutulungan ka ng banal na espiritu na lumakad sa pag-ibig, maging matyaga sa mga tao, at laging masaya. Bilang 4, nagsisimula kang ipakita ang mga kaloob ng espiritu. Ang ika-4 na bagay na nangyayari kapag ang banal na espiritu ay dumating sa iyo ay na ikaw ay naging isang kabahagi ng mga kaloob ng espiritu. Mayroong 9 na kaloob na ipinamalas ng banal na espiritu sa pamamagitan ng mga mananampalataya na tumanggap kay Kristo. Ang mga kaloob na ito ay likas sa banal na espiritu, na nangangahulugan na kapag ang banal na espiritu ay dumating sa isang mananampalataya, ang karapatang magkaroon ng espiritu na ipakita ang alinman sa mga kaloob na ito sa pamamagitan mo ay darating din sa iyo. Ito ay tinatawag na kaloob ng banal na espiritu, at hindi ang kaloob ng mananampalataya, na malinaw na nagpapakita na ang banal na espiritu ang nagmamay-ari sa kanila at nagpapasya kung kailan at paano ginagamit ang mga kaloob. Sinasabi ng Biblia sa isa mga taga-Korinto 12:11, ang lahat ng ito ay gawa ng isang espiritu, at ibinahagi niya ang mga ito sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. Hindi ka basta-basta magising at magpasya na gamitin ang alinman sa mga regalo,
Sa halip, ang may-ari ang siyang nag-udyok sa iyo na gumamit ng anuman sa pinakamainam na oras na sa tingin niya ay angkop. Ang ilang mga kaloob ay nagagawa mong makita ang higit sa natural sa isip ng Diyos o ibunyag ang masamang balak ng dyablo. Ginagamit ng banal na espiritu ang mga kaloob na nagpapamalas sa iyo ng higit sa supernatural para gabayan ka sa plano ng Diyos para sa iyong buhay. Maaari ding ipakita sa iyo ng banal na espiritu ang plano ng Diyos para sa ibang tao, kung patunayan kung ano ang nakita ng tao noon o magbibigay ng bagong direksyon. Maaari kang pumunta sa isang pagtitipon ng mga mananampalataya at magsimulang makita ang higit sa natural kung ano ang gagawin ng isang tao sa pulong na iyon upang umunlad sa buhay. Gayon din, maaari mong simulang makita kung ano ang pinlano ng dyablo na sirain ang isang tao sa isang pagpupulong at ang paraan sa labas ng gayong balangkas. Tinitiyak ng mga kaloob na ito na hindi ka kailanman nasa kadiliman tungkol sa iyong buhay, sa plano ng Diyos para sa iyo, at sa masamang balak ng mga kaaway. Ang ilang mga espiritual na kaloob ay nagtutulak sa iyo na gawin ang mga bagay na alam ng mga tao na higit sa natural. Hindi natural na tumingin sa isang may sakit na lalaki at pagalingin siya, o para sa ilang mga regalo na nagpapahintulot sa iyo na magbigkas ng mga bagay na hindi mo planong sabihin o hindi mo naisip, na maaaring ito lamang ang kailangan ng isang tao sa paligid mo sa oras na iyon. Kapag ang banal na espiritu ay dumating sa iyo, ang pagiging mahiyain tungkol sa pangangaral ng ebanghelyo dahil hindi mo alam kung ano ang eksaktong sasabihin ay huminto dahil ang banal na espiritu ang siyang nagbibigay sa iyo ng kung ano ang sasabihin. Ginagawa niyang matapang kang harapin ang anumang pagsalungat at tagapakinig dahil tuturuan ka ng banal na espiritu kung ano ang sasabihin. Ang banal na espiritu na nagpapakita ng kanyang mga kaloob sa pamamagitan natin ay hindi dapat ipagmalaki sa atin, bagkus ay magpakumbaba at nagpapasalamat sa pribilehiyong magamit ng Diyos sa kanyang mga gawa sa lupa. Kaya, kung hindi mo ipinakikita ang alinman sa mga kaloob na ito, manalangin sa Kanya at hangarin ang mga ito. Numero 5, tinutulungan ka niya na maging taimtim sa pananalangin. Sinasabi ng Biblia sa Roma 8:26, sa parehong paraan, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipagdasal, ngunit ang Espiritu mismo ay namamagitan para sa atin sa pamamagitan ng walang salita ng mga daing. May mga tahasang kahilingan sa panalangin sa Biblia, ngunit may mga tiyak na panalangin na kailangan mong gawin tungkol sa iyong buhay na hindi nakuha sa Biblia. Tanging ang pakikipag-ugnayan sa Espiritu ng Diyos upang tumulong ay ang daan palabas. Ang pagdarasal sa tulong ng banal na espiritu ay magtutulot sa iyo na harapin ang mga isyong hindi mo alam, mga plano ng dyablo laban sa iyo, at ayusin ang mga bagay sa iyong hinaharap bago ka makarating doon. Limitado ka sa kung ano ang nangyayari at kung ano ang mangyayari sa iyong buhay, ngunit alam ng Espiritu ng Diyos ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Lahat tayo ay maaaring limitado sa panalangin, ngunit ang Espiritu ay nakakaalam ng lahat. Itinuro niya sa atin kung ano ang dapat ipagdasal. Minsan, nagdadasal kang makakuha ng trabaho kung saan dapat ay nagdadasal ka para sa karunungan para makapagsimula ng negosyo. Maaaring nagdarasal ka na maglakbay patungo sa isang lokasyon, ngunit nais ng Diyos na manatili ka kung nasaan ka. Tinutulungan ng banal na espiritu na iayon ang ating mga panalangin ng tama sa harap ng Diyos upang makatanggap tayo ng mga sagot. Ang isa pang kahinaan ay ang kawalan mo ng lakas ng panalangin kapag dumadaan sa pabalik-balik na hamon. Nakarating na ba kayo sa mga sitwasyon kung saan kayo ay nalulumbay na may humiling sa inyo na manalangin at ang sagot ninyo ay, "Saan ako magsisimula?" Ang pagtanggap lamang sa tulong ng banal na espiritu sa mga panahong iyon ang makapagpapasimula sa iyo ng walang lakas. At habang sumusulong ka sa panalangin, ang banal na espiritu ay nagsisimulang magbigay ng lakas sa iyo. Sa oras na tapos ka na, hindi mo maipaliwanag kung saan nanggaling ang lakas. Ang pagdarasal ng walang tulong ng espiritu ay ginagawa kang limitado, habang ang pagdarasal sa tulong ng espiritu ay ginagawa kang walang limitasyon at puno ng lakas sa panahon ng proseso.
Ang espiritu na tumutulong sa iyo na manalangin ay hindi nangangahulugan na huminto ka sa pagkakaroon ng itinalagang oras ng panalangin o bawasan ang oras na ginugol sa panalangin. Sa halip, nangangahulugan ito na habang ikaw ay nagdarasal, binibigyan ka niya ng lakas at direksyon na gagawin kang manalangin ng maayos at epektibo. Minsan, maaari kang magdasal tungkol sa isang issue, ngunit iniredirect ng banal na espiritu ang iyong pagtuon sa isang mas kritikal na bahagi ng buhay na kailangang matugunan ng mabilis. Ang banal na espiritu ay maaari ding magdala sa iyo ng kahilingan sa panalangin ng ibang tao, habang ikaw ay nananalangin, upang ikaw ay mamagitan para sa kanila. Minsan, kinukuha niya ang iyong kahilingan at ibinibigay sa iba para ipagdasal ka. Ang isang dahilan kung bakit maaaring hindi ka nakakita ng maraming resulta sa panalangin ay dahil mali ang iyong pagdarasal. Ngunit kapag sinimulan mong lapitan ang banal na espiritu, huminto ka sa pagdarasal ng mali. Inihanay ng banal na espiritu ang iyong mga panalangin sa isip ng Diyos. Alam niya ang isip ng Diyos at ginagabayan ka niya na manalangin ng mga panalangin na naayon sa nakasulat na salita ng Diyos, dahil siya ang nagbigay inspirasyon sa salita ng Diyos. Hindi ka maaaring manalangin ng matagal at epektibo kung wala ang tulong ng Espiritu. Isinasama rin natin ang banal na Espiritu sa mga panalangin sa pamamagitan ng pagpapala sa kanila ng pagsasalita ng mga wika. Sa ganitong uri ng panalangin, ang banal na espiritu ay nagbibigay sa atin ng isang wika na ang Diyos lamang ang nakakaunawa, isang wika na hindi kayang bigyang kahulugan ng dyablo o ng sinumang tao. Ito ay isang paraan upang manalangin ng may katiyakan na ikaw ay nagdarasal ng tama at nagdarasal sa mismong kalooban ng Diyos, na ginagawang hindi maiiwasan ang mga sagot. Number 6, siya ay nagbibigay sa atin ng kaaliwan. Inaaliw ka ng banal na espiritu sa panahon ng mga pagsubok, pag-uusig, at problema. Isa sa mga pangalan ng banal na espiritu ay ang mang-aaliw, at ito ay isa sa kanyang mga tungkulin sa buhay ng isang mananampalataya. Bilang isang mananampalataya, isa sa iyong mga pamana ay ang pag-uusig, dahil habang ikaw ay naririto sa mundo, araw-araw kang haharap sa pag-uusig, pagsubok, at pagdurusa alang-alang kay Kristo. Ang paglalakbay ng mananampalataya ay hindi kailanman maayos o malarosas, ngunit puno ng mga hamon at pag-uusig na naglalayong mapapagod ka at pigilan ka sa pagsunod kay Jesus. Gayunpaman, hindi ka naiwang walang ginhawa, ang banal na espiritu ay ipinadala upang aliwin ka sa lahat ng mga pagsubok na ito. Ang sabi ng Biblia sa Juan 16:33, "Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan." Dapat mong asahan ang mga kapighasyan, pag-uusig, at mga problema dahil ang iyong Panginoon, si Jesus, ay nangako sa iyo na magkakaroon ka ng mga ito habang narito pa sa lupa. Ito ay isang paraan na nakikibahagi tayo sa kinasalan ni Jesus noong narito sa lupa. Ang katotohanan na ang lahat ay gumagawa ng isang bagay at pinili mong paghiwalayin ang iyong sarili ay magpapapasok sa dyablo sa iba upang guluhin ka at magsalita ng masama tungkol sa iyo, kahit na sa mga lugar kung saan hindi mo maipagtanggol ang iyong sarili o mapatunayang mali sila. Naninindigan ka ba para sa katotohanan sa iyong katungkulan, at labis kang pinag-usig kaya't sinimulan mong muling pag-isipan kung susuko ka sa panggigipit at samahan ang iba sa masasamang gawain na kanilang ginagawa? Maging masigla at malaman na mayroon kang mang-aaliw sa loob mo. Ang pagpayag sa banal na espiritu na umaliw sa iyo ay nagdudulot sa iyo na magsimulang makita ang mga pag-uusig bilang isang bagay na ikagalak. Alam mong nakikibahagi ka sa mismong mga bagay na pinagdaanan ni Jesus at ng iba pang mga nakaraang mananampalataya. Inaaliw tayo ng banal na espiritu sa pamamagitan ng pagpapakita sa atin ng kagalakan at premyo sa hinaharap. Kung minsan, maaari niyang buksan ang iyong mga mata upang makita ang ulap ng mga saksi na nagsasaya, habang nakikita nilang naninindigan ka sa katotohanan na nagiging dahilan upang ikaw ay magalak kahit nasa harap ng pag-uusig. Bilang 7, pinalalakas niya ang iyong espiritu, kaluluwa, at katawan. Maaari kang makaranas ng kahinaan sa katawan, kaluluwa, at espiritu, ngunit ang kagalakan ay na mapalakas ka ng banal na espiritu sa lahat ng bahagi ng iyong buhay.
Sinasabi ng Biblia sa Roma 8:11, at kung ang espiritu niyaong bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay naninirahan sa inyo, siya na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay ay magbibigay buhay din sa inyong mga katawang may kamatayan dahil sa kanyang espiritu na nananahan sa inyo. Isang katibayan na ang banal na espiritu ay dumating sa iyo ay ang pagkakaroon ng lakas kapag ikaw ay mahina. Ang banal na espiritu na nasa iyo ay tumutulong na palakasin ang iyong katawan kapag ikaw ay mahina, anuman ang dahilan, maging ito ay karamdaman, pagkabalisa, o pagsusumikap. Ang magandang pahinga ay isa sa mga karaniwang pisikal na tugon na ginagamit ng mga tao upang mabawi ang lakas. Ngunit sa mga kaso kung saan mayroon kang masikip na schedule at hindi makapagpahinga, ang isang maaasahang pinagmumulan ng lakas ay ang pagtingin sa espiritu ng Diyos. Ang banal na espiritu na nasa iyo ay gagawa ng mga mahihinang bahagi ng katawan na tumanggap ng lakas at bubuhayin. Ibinangon ng espiritu ng Diyos si Jesus mula sa mga patay at nagdudulot pa rin ng buhay sa anumang patay sa katawan ng mga taong mayroon siya sa loob nila. Ang banal na espiritu ay nagbibigay din sa iyong kaluluwa ng lakas kapag ito ay mahina. Marahil ay pinanghihinaan ka ng loob tungkol sa buhay, kulang sa motibasyon na sumulong, o nalulula ka. Marahil ay mayroon kang mahusay na mga adhikain para sa taon, ngunit sa pagtingin sa unang kalahati, napagtanto mo na karamihan sa mga adhikain na iyon ay malayong mangyari na nag-iwan sa iyo na mahina. Ang banal na espiritu ay maaaring magbigay sa iyo ng lakas at mag-udyok sa iyong isip na bumangon at ituloy ang palagi mong binabalak na makamit sa buhay. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pag-aliw sa iyo, pagbukas ng iyong mga mata sa kung ano ang naghihintay sa iyo, o pagpapaalala sa iyo ng mga dahilan kung bakit dapat kang tumayo at magpatuloy muli sa iyong mga hangarin. Ang espiritu ay ang silid ng makina ng isang tao, at kung mahina, ito ay lubhang nakakaapekto sa dalawa pang bahagi ng tao. Kung mahina ang iyong espiritu, hindi mo makokontrol ang iyong katawan mula sa mga pagnanasa ng laman na natural na nais nitong gawin. Gayon din, ang mahinang espiritu ay hahadlang sa iyo sa pagpapanibago at pagbabago ng iyong kaluluwa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang ilang mga palatandaan ng mahinang espiritu ay kinabibilangan ng kapabayaan sa pagdarasal, pagbabasa ng salita ng Diyos, pag-ebanghelyo, at pamumuhay ng tama, gaya ng ginawa mo noon. Hindi sapat na maging handang gumawa ng mga espiritual na bagay dahil ang pagiging handa, ngunit ang pagkakaroon ng mahinang espiritu, ay gagawing mangingibabaw ang iyong laman sa halip na ang iyong espiritu. Halimbawa, maaaring handa kang mag-ayuno, ngunit kung mahina ang iyong espiritu, tiyak na susuko ka sa gutom ng iyong laman. Ang pag-unawa sa kahinaan ng iyong espiritu at pagtanggap sa banal na espiritu para sa lakas ay mahalaga para pasiglahin ang iyong espiritu na gawin ang dati mong ginagawa. Ang banal na espiritu ay maaaring magbigay ng kapangyarihan sa isang mahinang espiritu, binibigyang buhay ito at pinalakas muli. Ang katotohanan ay, anuman ang estado ng iyong espiritu, mahina man o malakas, kailangan mo pa ring patuloy na hikayatin ang banal na espiritu para sa lakas dahil sa puot na dulot ng iyong laman. Sa konklusyon, kung ang banal na espiritu ay dumating sa iyo, dapat mong naranasan o nararanasan ang 7 kamangha-manghang bagay na tinalakay natin sa video na ito. Ang hindi nalalaman kung ano ang mangyayari kapag ang Espiritu Santo ay dumating sa iyo ay maaaring nakaligtaan mo ang ilang mga palatandaan o hindi nakilala na ang mga ito ay mga tugon sa karanasan ng pagtanggap ng Espiritu Santo. Ang pagkakaroon ng kaalaman sa kung ano ang aasahan ay natural na lilikha ng mga inaasahan, lalo na kapag nakatagpo ka ng mga sitwasyon kung saan ang pakikipag-ugnayan sa banal na Espiritu ang tanging paraan para sa iyo. Manalangin tayo. Ama, salamat sa pagbibigay ng iyong espiritu sa lahat ng humihingi. Salamat sa mahalagang regalo ng iyong espiritu na nabubuhay sa akin at laging kasama ko. Salamat sa hindi mo pag-iwan sa akin, ngunit sa pagpapadala ng iyong espiritu upang maging aking tagapayo, katulong, tagapamagitan, tagapagtanggol, tagapaglakas, at standby. Pakiusap, Ama, patawarin mo ako sa bawat oras na aking pinalungkot ang iyong espiritu, maging sa pagsuway sa kanyang mga pamumuno o sa pamumuhay ng kasalanan.
Nagtatapat ako at tumatanggap ng kapatawaran sa ngayon para sa gayong mga masuwaing gawa. Kinikilala ko na tumanggap ako ng kapangyarihan noong araw na bumaba sa akin ang Espiritu Santo, at hinihiling ko na tulungan mo akong gamitin ang kapangyarihang ito sa pangangaral ng Ebanghelyo sa mga hindi ligtas, pagtuturo sa mga tao tungkol sa kaharian ng Diyos, at pagpapagaling sa mga inaapi ng dyablo. Sinasaway ko ang bawat espiritu ng pagkamahiyain at takot na nagnanais na pahinain ang loob ko mula sa paggamit ng kapangyarihang ito sa pagpapatotoo para sa iyo. At hinihiling ko ang biyayang maabot ang lahat ng aking nakakasalamuha araw-araw ng Ebanghelyo at kapangyarihan ng Diyos. Ama, sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu sa loob ko, ituro mo sa akin ang lahat ng bagay at patnubayan mo ako sa lahat ng katotohanan. Huwag mo akong pahintulutan na nasa dilim tungkol sa iyong mga plano para sa aking buhay, ni maging malito sa anumang punto kung kailan kailangan kong gumawa ng mga desisyon sa tadhana. Sa halip, hayaan akong makarinig ng boses sa likod ko, na nagbibigay sa akin ng mga direksyon at ipinapakita sa akin kung ano ang gagawin sa lahat ng oras. Ama, tulungan mo akong maging epektibo sa aking buhay panalangin mula sa sandaling ito. Hayaang pukawin ako ng iyong espiritu na manalangin, palakasin ako sa mga panalangin, at mamagitan sa walang salita na daing. Ama, bigyan mo ako ng biyayang hindi kailanman ibigay ang aking katawan sa kasalanan, kundi upang laging isabuhay ang bunga ng iyong espiritu sa akin. Tumatanggap ako ng biyaya na tumanggi sa kasalanan at makinig sa espiritu ng Diyos sa tuwing ako ay tinutukso. Ipinapahayag ko na dahil nasa akin ang banal na espiritu, mayroon akong bunga ng espiritu at ipinamumuhay ko ito araw-araw. Ipinapahayag ko na ang kasalanan ay hindi magkakaroon ng kapangyarihan sa akin. Panginoon, isinusuko ko ang aking buhay upang magamit ng iyong espiritu sa pagpapakita ng kanyang mga kaloob. Taimtim akong nagnanais at lumalakad sa mga pagpapakita ng salita ng kaalaman, salita ng karunungan, kaloob ng pananampalataya, kaloob ng pagpapagaling, paggawa ng mga himala, propesya, pagkilala sa mga espiritu, iba't ibang uri ng wika, at interpretasyon ng mga wika. Ipinapangako kong ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kaluwalhasyan, habang ipinakikita mo ang mga kaloob na ito sa pamamagitan ko. Ama, sa tulong ng iyong espiritu, aliwin mo ako sa harap ng mga hamon, problema, pag-uusig, at pagsubok. Tulungan mo ang aking puso na huwag manghina o sumuko sa panggigipit ng mundo na magkasala laban sa iyo, ngunit tulungan mo ang aking puso na maaliw kahit nasa harap ng mga hamon. Ama, sa pamamagitan ng parehong espiritu na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay, hinihiling ko sa aking mortal na katawan na tumanggap ng buhay at maging malaya sa mga karamdaman at karamdaman. Palakasin mo ako ng may lakas sa aking panloob na pagkatao sa pamamagitan ng iyong espiritu. Salamat, Ama, sa pagdinig at pagsagot sa aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen. Kung nabigyang inspirasyon ka ng video, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang buton ng notification para makatanggap ng higit pang mga inspiradong video.